Makasaysayang araw po, it's showtime! Noong panahon na walang demokrasya at kalayaan sa pamamahayag, kapag napatay ang iyong kaanak, kadalasan ay nag-iisa at walang karamay. Gayon din ang mga naiwan. Hindi makasigaw ng hustisya ang mga mahal nila sa buhay. Tulad ni Reginaldo at Thelma Arceo. Napatay ang anak nilang si Ferdinand Arceo, estudyante ng Ateneo de Manila noong 1973 habang nakikibaka laban sa diktadura. Tahimik nilang inilibing si Ferdy. Ngunit, kara-karaka, may mga taong bibisita sa kanilang tahanan tulad ng isang may daladalang mga bulaklak na may mga tangkay ng kangkong. Natulungan daw sila ni Ferdy nung binaha ang kanilang mga barong-barong na muling itayo ang kanilang mga tahanan. Si Thelma ay naging aktibo sa pagagapay sa mga human rights victims. Binibisita sila sa kulungan. Binibigyan ng bulaklak ang iba pang puntod na mga namatay tuwing araw ng patay. Tumutulong sa mga pamilya na naglilibing ng mga napatay sa mga politikal na kadahilanan. Dahil dito, nakakuha sila ng lakas sa isa't isa. Hindi naglaon, itinatag nila ang martyr, Mothers and Relatives Against Tyranny. Nakasama nila dito ang ina ni Ninoy na si Doña Aurora Aquino. Sa kanilang mga memorial service, inililista nila ang mga pangalan ng mga bayani na namatay para sa kalayaan sa modernong panahon na iyon. Matapos ang People Power Revolution at pagwawakas ng diktadura, isang doktor na naninirahan na sa Amerika, si Ruben Malyari, ang nagbigay ng ideya para sa isang alaala upang parangalan ang mga martir na nagsakripisyo ng buhay para sa kalayaan at katarungan. Ngunit hindi na nakita ang bukang liwayway ng tagumpay. Kaya naman, inorganisa nila ang Bantayog ng Mga Bayani Memorial Foundation. Ayon sa concept paper nito, for as we remember those victims of authoritarian rule, we shall become more vigilant about preserving our freedom, defending our rights, and opposing any attempt by anyone to foist another dictatorship upon us. In honoring our martyrs, we proclaim our determination to be free forever. Si Mrs. Thelma Arceo ang nanguna sa komite ng pananaliksik para sa mga paparangalan ng mga bayani. Matapos ang 6 na taon, November 30, 1992, araw ni Bonifacio, pinasinayaan ang monumento ni Inang Bayan na nilikha ni Eduardo Castrillo. Isang inang bayan na ang isang kamay ay binubuhat ang nagsakripisyo ng buhay, habang ang isang kamay naman ay nakataas upang abutin ang kalayaan. Pinasinayaan din sa umagang iyon ang Wall of Remembrance na nagtataglay ng pangalan ng mga martir ng batas militar. Matapos ang isang taon, napagpasyahang isama na rin sa listahan ng mga namatay matapos ang 1986, subalit nagbigay ng ambag para sa pakikibaka para sa demokrasya. Ngayon, ang Bantayog ay isang mas malaki, tahimik na landscape na alaala na may isang teatro, aklatan at museo na nakapaloob sa Senator Jovito R. Salonga Building upang hindi makalimutan ang mga ipinaglaban at ang mga naranasang pait. Hindi naman sa nabubuhay tayo sa nakaraan. Bilang tao, binigyan tayo ng kapangyarihang mag-isip at umalala. Hindi tayo mangmang para makalimot at ulit-ulitin ang pagkakamali ng mga nauna sa atin. Katapangan ng umalala sa panahong pinipilit ka ng madla na makalimot. At sa panahong ganito, mas kailangan nating bisitahin ang Bantayog. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.